Magandang gabi ho sa ating lahat. Itong ganitong sitwasyon na nahihirapan ako magsalita. Lalo na ako pagtungkol sa aming mga kasaliran rin. Malambing na bata po kasi yan. Malambing sa ina, malambing sa daddy. Lalo na po sa mga kapatid, sobra po maalalahanin. Kaya dalawang bagay po ang nararamdaman namin mag-asawa ngayon. Katuwaan at kalungkutan. Tutuwa kami dahil natupad na yung kanyang pangarap. Yung hinihiling niya sa Panginoon Diyos ay ito lang yung pinigay sa kanya. Pasensya na po kayo, talagang mababaho ang luha ko. Yung maliit pa po kasi yan si Renren, pag meron siyang gustong sabihin sa akin, sa aming mag-asawa, kahit natutulog na kami, gigit na sa amin niya para tumabi. At hanggang ngayon po, hanggang sa kasalukuyan, pag gusto niyang matulog na katabi kami, pumapagit na sa aming mag-asawa sa edad niya. Napakalambing pong bata. Pero kahit naman po ganun, ramdam na ramdam namin ang pagmamahal. Kahit saan ako naroon, nagtatrabaho ko sa ibang lugar, lagi akong inaalaga ng anak ko niya. Lahat naman po sila. Ayun nga lang po, ang kinalulungkot namin, hindi na namin siya makakasama ng matagal sa loob ng bahay kasi siyempre magkakaroon na po siya ng sariling tahanan. Dadali na siya ni Harold kung saan nila gustong manirahan. Sabi ko sa asawa ko, babalik tayo sa pagiging tayo ng dalawa. Pero masaya naman po ako sapagkat sa panahon ng paglaki ng mga batang yan, si Renren po, pag may kaaway yan, susumbong sa akin, Daddy, patayin mo nga siya, sinabihan ako ng pangit. Binibit-bit yung baril ko. At akala ko po, yung paghawak niya ng baril ng mga panahon na yun, ay nakakalimutan na niya. Sa panahon ito, nandiyan pa siya, nandiyan sila ba yung kasama mo anak sa office na? Inaya ako mag-target shooting sa sa Fort Bonifacio. Malakas po ang loob ng batang yan, kahit may nararamdaman, tinatago po. Wala pong ibang pinagsasabihan, kundi mami niya, kaming dalawa. Sana anak, sa panahon ito, nandiyan ka na sa sitwasyon niyo. Salamat Marion dahil nakikita ko yung pag-aalaga mo sa anak namin. Ang payo ko lang, sabi ko nga kanina kay Renren, kaya ako yung naluluha na huwag niyang palilipasin ang buong magdamag na ang problema niyo ay hindi niyo lulutasin. Kasi ganun po kami mag-asawa eh. Magigising po ako sa gabi, basa na ng luha yung likod ko, yung pala, umiiyak yung misis ko, hinihintay na mag-sorry ako. Anak, tulad ng paulit-ulit na sinasabi ko sa iyo, Marion, yung pagmamahalan, nakikita ko na sa inyo, pero pagpatuloy niyo yan, sa 45 taong pagsasama namin ng mami niyo, ay naroon, nakita ko kung gaano kalambing mami niyo hanggang ngayon. Sana wag na tapos sa ganun lang. Salamat po mga balae, dahil tinanggap niyo po ng buo ang aming anak, si Renren. Nung po nga pumunta siya sa inyo, unang tinanong ng asawa ko, anong trato sa iyo ng mga magulang niyo? Natuwa po kami, nasabihin niyo. Magbibilis lang po sana ako, pero niyakap ako ng mama ni Mari. Maraming salamat po, Mari. Nakita rin natagpuan din namin ang isang magulang talaga na nagmamahal, nagpapatnubay sa anak, at nadadala ng Marion yun. Pag tumarating po si Marion sa bahay, kahit nandun kami sa taas, sa kwarto kami umakit, nagbibless. Maraming salamat po sa inyo. Alam namin na nasa mabuting kamay ang anak namin. Lagi po namin sinasabi, huwag niyong kalimutan ang magdasal, manalangin, dahil doon tayo mahuhugot ng lakas. Kapag wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi po tayo magtatagumpay. At alam po natin lahat yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naulit ko po ang pasasalamat
sa inyong pagdalo sa araw na ito. Maraming salamat po.